Mga kababayan, gising. May gumugulong na matinding drama ngayon sa bansa. Pero bago ang lahat, isang blind item muna tayo. Sino itong mga politikong balat sibuyas sa Senado na biglang nagpa-panic mode at parang mga tutang nanginginig ngayon dahil sa isang simpleng pagdalaw sa ospital? Okay, truth bomb tayo ha. Walang iba kundi ang mga kalaban ng katotohanan dahil ang nag-iisang vice presidente natin, VP Sara Duterte. Pinatunayan ang tunay na malasakit, dinalaw lang naman sa ospital ang ating magiting na palaban sa batas. Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Bakit ang mga destabilizer takot na takot? Ano ang shocking truth sa likod ng pagdalaw na ito? May malaki bang kasunduan? May pasabog ba silang niluluto laban sa mga tiwali? I-share ang live stream na ito. Mag-comment na kayo dahil hihimayin natin ang mga resibo ngayong oras na ito. Tatapusin natin ang fake news, mga kaibigan. Okay ha, ilalambingin ko lang kayo mga kababayan bago natin ilabas ang mga argumento na ito. Isang mabilisang lambing at pakiusap sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw at binabayaran ng milyon-milyon ang katotohanan at ang unang sinisikil ng mga makapangyarihan. Pero kasama kayo mga kaibigan, ang gising na mamamayan, ang mga OFWs natin na gising kahit madaling araw. Magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Pindutin nyo na po ang subscribe button at sumali na sa ating YouTube channel membership dito sa #WalkWithLan. Tulungan natin ang channel na ito na maabot ang 100,000 subscribers para ipakita ang lakas ng ating komunidad. Ang inyong piso, ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng totoong kaganapan. Maraming salamat at kita-kits sa laban. Okay, ayan ha, mga kaibigan ha. Talagang kung makikita nyo naman po, si Senador Rodante Marcoleta ay talagang ipinaubaya na niya ang kanyang sarili sa hustisya ng Pilipinas. Ito ang tinatawag nating good news na may kasamang matinding mensahe. Si VP Sara, mga kaibigan, Sara Duterte, personal na bumisita kay Senador Rodante Marcoleta na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital after ma-serve ang kanyang warrant of arrest. Okay, let's work through the facts. Hindi lang ito basta-basta pagdalaw dahil sa issue ng kalusugan at buhay. Ito ay pagpapakita ng solidong pagkakaisa ng dalawang lider na kilalang hindi natitinag ng korupsyon at panggigipit. Habang ang ibang mga trapo sa Senado ay abala na mga walang kwentang hearing case at investigation, nang layunin lang ay manggipit at magpabago para sa susunod na eleksyon. Si VP Sara, mga kaibigan, pinapakita kung ano ang tunay na malasakit sa kapwa mambabatas na may prinsipyo, mga kaibigan. So ano ngayon ang sinasabi ng mga kritiko? Ay, may plano silang masama. Ala, halu! Anong masama sa pagdalaw sa may sakit? Ang tawag dyan, makatao. Ang palpak na sistema ng mga kalaban, gustong lagyan ng malisya ang lahat. Si Senador Marcoleta, kilala bilang legal genius. Siya ang tanging mambabatas na kapag humawak ng batas, ng law, natatakot ang mga tiwali dahil gagamitin niya ang tamang proseso hanggang Supreme Court kung kinakailangan. Natatakot sila dahil alam nila na kapag nag-alyansa ang tapang ni Sara Duterte at ang talino ni Rodante Marcoleta, ni Senador Rodante Marcoleta, na ngayon ay under the custody of Sandigan Bayan at kasalukuyan po nagpapagaling dyan sa Philippine National General Hospital. At kung tingin nila ay magaling na, ililipat po siya sa payatas sa Quezon City Jail. Mga kaibigan, naku. Sana wag po matuloy yun, no? Grabe, sana mag-alyansa na tayo. Pag nag-alyansa po ang Sara Duterte at Rodante Marcoleta, di ba, napapabalitang ang vice presidente ni Sara Duterte ay walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Supalpal ang mga magpapanggap sa gobyerno
bistado ang kanilang mga agenda. Ngayon, isang pasabog mo. Pag-usapan natin ang konteksto ng kasunduan at ang usapin ng AMLC at katarungan, justice. Bakit mainit ang mata ng iilang destabilizer kay Marcoleta? Dahil si Marcoleta hindi nabibili, hindi siya ang tuta ng mga bilyonaryo o ng mga dayuhang interes. Ipinagtatanggol niya ang kabuhayan ng bansa. At si VP Sara naman, patuloy na ginigipit sa budget ng Office of the Vice President dahil ayaw niyang sumayaw sa tugtog ng mga korap. Kaya ang tanong ko sa mga nanonood ngayon, lalo na sa ating mga kababayan sa probinsya at mga OFWs, sino ang tunay na, may malasakit sa bayan? Ang mga mambabatas na kahit may karamdaman ay patuloy na nag-iisip sa kapakanan ng bansa, o ang vice presidente na hindi nang iiwan ng kaalyado, o yung mga senador na panay ang papogi sa telebisyon pero wala namang naipapasang batas para sa sikmura ng bansa. Okay, mga kaibigan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang hatol ng bayan ay pabor sa katotohanan. Kaya naman ibaksak ninyo ang inyong mga komento sa chat box o kaya sa comment section. Ngayon din, gusto kong makita ang reaksyon ninyo. Sumasang-ayon ba kayo ng pagdalaw ng ating pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ay patunay na buhay ang tunay na pagkakaisa para sa bayan? Comment down below, mga kababayan. Isang pasabog muna dyan. Okay, mga kababayan, mga kaibigan, mga kawok, mga kalan, bilang pagtatapos sa ating talakayan ngayong araw na ito, ang ating pamantayan dito sa ating channel, Facts First, Analysis Next. Okay, nakita nyo naman, napanood nyo sa mga news ngayon, nakita nyo sa mga dyaryo, no? Sa mga breaking news na dumalaw po ang ating pangalawang Pangulo na kinonfirm po ng Philippine National Police. Okay, narinig nyo ang konteksto. Ang pagdalaw, no? Ang pagdalaw ng ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Zimmerman Duterte, kay Senador Rodante Marcoleta ay hindi lamang personal na pakikiramay. Okay, ito ay isang malakas na signal na ang puwersa ng katotohanan ay nananatiling matatag at buo. Hindi sila mapapabaksak ng mga politikong balat sibuyas. Ito ang aking opinyon at pagsusuri. Pero ang pinakahuling hatol ay nasa inyo pa rin. Ano ang inyong palagay? Ibahagi ang inyong reaksyon sa comment section at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pa tayong magising na Pilipino. Mag-subscribe para manatiling updated sa katotohanan sa likod ng mga pinakamalalaking balita. Ako po si Lan at ito ang paliwanag ng henyo dito sa #WalkWithLan. Isipin ang mas malalim, manindigan para sa bayan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!